Kabaklitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Pagdawag mo sabihin radyo. Sabihin mo, ano? Energy! Yan! Isang magandang umaga pa rin po, Metro and Mega Manila. Kayo patuloy pa rin pong nagkatutok sa programang Baklitas. At syempre sa lahat pa rin po ng ating mga panggay sa magandang umaga pa rin po, Metro and Mega Manila. At ito na ang ating second Baklay test. May gusto ka pa mambatiin? Sila, of course, ang Cut Incarnation. Hello po sa inyong lahat dyan. Yes, sa 15 diba? magkikita-kita tayo ng Cut Incarnation. Yes, diba? Of course, sa lahat pa rin po ng ating Tita Mayat de la Rosa. Hi. Hello sa iyo, Tita Mayat. I miss you na. Mari, di ba kamakailan lamang ay na-issue nga itong si Gretchen Ho, yung dating basketballista, volleyballista, yung family niya na na hindi tinanggap yung kanilang pera sa sa palitan sa ibang bansa dahil daw sa korupsyon na nangyayari dito sa ating bansa. Oo nga daw, nabalitaan ko. Pero Mare, hindi lang yan na naging maingay na pahayag ni Gretchen Ho. Ano? Dahil kamakailan lamang Mare, etong si Gretchen Ho ay pinabulaanan na niya ang matagal nang kumakalat. Kasi nung una Mare, hindi niya pinapansin ang kumakalat na balita na meron siyang relasyon dito kay Willie Revillame. Tulog mo? Yes. Kalakip ng isang litrato, pinost itong ni Gretchen Ho. Ayan, sa kanyang IG, ang kanyang pahayag tungkol sa sa mga kumakalat ng balita. Sabi nga ni Gretchen Ho, hindi daw totoo yung kumakalat na balita na meron po silang relasyon nitong si Willie Revillame. Etong Gretchen Ho, ito ba? Correct me if I'm wrong. Yata ni Robbie Domingo to, di ba? Tama ba? Yes. Ito yung ex ni Robbie Domingo bago ito magpakasal. Pinabulaanan na nga ito ng tuluyan ni Gretchen Ho, Mare, matapos nga siyang tanungin ng kanyang kamag-anak. Specifically, sabi niya yung tito niya. This is something daw na hindi na niya kayang palampasin kasi kamag-anak na niya ang nagtatanong. So ibig sabihin, naapektuhan na siguro dahil sa chismis. Yes. Saan ba nagsimula yung chismis na yan? Sabi ng mga ng mga netizen, may mga nagsasabi na malapit nga daw itong si Gretchen Ho dito kay Willie Revillame. Bakit nagkatrabaho ba sila? Di ba na-interview niya ito nung nakaraan? Naalala mo ba yung tinanong ito ni Gretchen Ho sa isang show sa TV5? Kung ano ang mga plataforma nito at walang naisagot itong si Willie Revillame kasi sabi niya, paano magkakaroon ng platform? Wala pa nga siya doon, di pa nga nananalo. Okay, oo nga. Diba? Siya yun ang nagtanong noon. So yun lang yung nakikita ng ibang mga netizen na dahilan kung paano nagkaroon ng connection itong dalawa. Tapos na-link sila. So anong pinanggagalingan? Parang kasi ako napapaisip din ako kasi isang beses lang naman sila siguro nag-cruise ang landas. Correct. Hindi naman niya naging parang, alam mo yon, angel sa variety show or sa game show. Correct. Na, diba? Tapos wala din naman silang proyekto na pwedeng pagsamahan. Not unless na hindi alam ng mga tao na nag-dinner sila or baka something na ganon. Pero But then again, pinabulaanan na ng tuluyan ni Gretchen Ho na meron silang relasyon nitong si Willie Revillame. Matatandaan natin, Mare, na ang huli naging karelasyon nga nitong si Gretchen Ho, itong si Robbie Domingo. Yes. At hanggang ngayon, Mare, ay nananatili pa rin tahimik ang kampo ni Willie Revillame ukol dito sa mga isyong ito na itong si Gretchen Ho, pinabulaanan nga na meron silang relasyon. Pero hindi ko nakikita na hindi ako nakakita ng kahit anong mali kung sakali magkaroon sila ng relasyon. Una sa lahat, binata si Willie. Yes, walang Kumbaga parang wala naman siya talagang asawa para sabihin mo na hindi siya pwede magka-love life. Kahit naman sino pwede magka-love life. Diba? And sana hindi rin, iba kasi yung Mari nag-deny ka lang na magjowa kayo. Iba yung sinasabi mong hindi kayo magjowa na may harong pandidiri. Hindi naman ganon. Diba? Siguro para lang kay Gretchen Ho, siguro kaya din siguro siya nagsalita. Diba? Na sa party niya is parang unang-una siguro bilang nakakatanda, ang respeto nga naman niya kay Willie Revillame. Baka kasi kay Gretchen Ho, yung pagsasalita niya is para lang hindi naman din nakakahiya doon kay Kuya Will kung sakali makarating yung balita na may issue na wala naman tayong issue, diba? Pangalawa, para klaruhin din siguro ni Gretchen Ho na since kamag-anak na niya nagtanong
'Diba? At least sa kanya na nanggaling na hindi totoo, 'diba? Medyo alarming na nga daw, Mare. Kasi nung una pinagtatawanan pa nga niya. Pero nung kamag-anak na niya mismo ang nagtatanong, doon na niya nasabi na fake news talaga ito. Kasi para maniwala yung kamag-anak ni Gretchen Ho, 'di ba? 'Di ba? Si Tito naman kasi kung hindi ka nagtanong-tanong. At hindi chismoso no. Nakichika din talaga. Kaya siguro hindi na rin niya mapigilan since kamag-anak di tinanong na niya rekta, totoo ba? Diba? Pwede ba natin ipakita ulit yung post ni Gretchen Ho? Ayan na. Yung mismong nag-post siya ng kanyang comment. Yes. Diba? Ayan, sinabi niya din na alarming na daw yung nangyayari. Oo, totoo naman din. Hindi ba? At saka tigilan niyo na pagpapakalat ng mga Correct, 'di ba? Wala namang dahilan din siguro. Hindi naman sa hindi lovable si Kuya Will, 'di ba? Pero sa kanya siguro bilang isang bilang isa sa mga katrabaho din sa industriya, 'di ba? Siguro yung respeto na lang din or yung hiya ni Gretchen Ho na baka kasi alam mo yun, hindi siguro siguro nahihiya siya kay Willie. It will blown out into alam mo yun, out of proportion tapos magsanga-sanga tapos ang sabihin porket tinanggihan at dininay ni Gretchen sabihin nandidiri yung mga ganon. Iniwasan lang siguro ni Gretchen na umabot sa ganon. Oo. At saka naman 'di ba, may karapatan naman tayo lahat magmahal. Kung sakali man magkaroon ng relasyon tong dalawa, no judgment, 'di ba? Correct, 'di ba? Sila yan kanila yan relasyon nila yan ba't naman nila ididinay kung talagang totoo? Tama. At sabi nga nila, 'di ba, ang pag-ibig walang edad. Oo. Pero alam mo, walang kasarian. What I really admire dito sa hiwalayan ni Roby Domingo at saka ni Gretchen Ho, yung sobrang cute pa rin nila together. Diba? Alam mo ba, nakikita ko sila nag-host hanggang ngayon? Together, Oo, together. At nakakapagtrabaho sila professionally. Yes. Walang bitterness. Yes. Ganyan, Almira. Diba? Sino si Almira? Almira yung friend ko. Si Alexa pala. Sinong Alexa? Alexa Miro. Ganyan dapat. Almira. Kung ano nababanggit ng name song, ate ko. Pag nakikipaghiwalay, ganun. Kaya tandaan mo, girl, ha? Pero but then again, hindi natin inaalis sa kanya yung karapatang magnangaw-ngaw. Yun lang, kung meron kang option na wag na muna magsalita dahil karir mo din naman ng di ba? Oo, lalo pat ngayon nakikilala ka na, di ba? Sikat ka na din. Correct. Di ba? So, dapat laylo lang. Tandaan mo, hindi lahat na nakapalibot sa'yo at nanonood sa'yo, alam mo yung pinapalakpakan ka. Yung karamihan dyan, iniintay kang, alam mo yun, bumagsak ng kusa. Alam mo, ang pinaka-importante dyan, Alexa Miro, 707,000 na ang followers ng Energy FM sa TikTok. Correct. At 6.6 million na yung likes ng Energy FM sa TikTok. True. Oo. Kaya i-follow nyo na. I-follow nyo kami ng bonggang-bongga. Si Almira ang may hawak ng diamante ng Encantadia. Hindi. Si Almira ang tunay mong ina. Ganon. Bakla kayo. Bakit nga ba si Almira? Bakit nga ba pumasok sa isip ko pero si nakakalungkot kung sakasakali man na na talagang hiwalay na sila. Sa mga napag-usapan natin sa loob ng 2 oras, Mare, alin yung talagang tumatak sa'yo na pinag-usapan natin? Bukod dun sa Lindol, dahil talaga namang tatatak dahil... Gumimbal talaga sa atin yung kasi nasa first part tayo kanina Diba? Ang saya-saya ng chikahan natin tukol nga dun sa pagpo-post ng keme-keme ng mga feelings, 'di ba? Sa Lunes kaya or sa Tuesday kaya, may ichichika kayang good news itong si Good News Girl tungkol sa Lindol? Yung bagyo nga. 'Di ba sinabi? Baka ito sasabihin niya sa Tuesday. Tita Binawi Cora, po ng Pag-asa. Ito po, totoo na po. Wala na daw talagang bagyo. Pero merong Lindol. Wala na daw pong bagyo, Tita Cora, ayon sa Pag-asa. Pero sabi ng Philbox, mag-ingat. Lalong-lalo na yung mga nasa fault line. Diba? Ulitin lang po natin, hindi ba? Bago tayo tuluyan magpaalam, Mare. Diba? Na doon po sa mga binigay na mga early warnings ng ating mga lokal na gobyerno, matuto po tayong sumunod. Huwag po natin isawalang bahala bago natin pagsisihan lahat yun. Ulitin lang natin yung ating mga kababayan sa Eastern Samar, Dinagat Island, Davao Oriental, Southern Leyte, Surigao del Norte, Leyte, Surigao del Sur. Yes. Pinapayuhan po kayo ng Feebox na kayo po ay lumikas na sa mga matataas na lugar dahil ang ikanganga ng Feebox ay meron pong life-threatening
malaking na wave na pwedeng humambalos ayan sa inyong mga lugar. Mag-iingat po tayo at syempre patuloy pa rin natin ipagdasal ang lahat. 'Di ba? Na naway walang masyadong napinsala, nasaktan sa nangyaring 7.6 magnitude na lindol diyan sa Manay, Davao Oriental, hindi ba? Kaya nga naman mga pangga, ayan, Mari, may dadagdag ka pa? Wala, pinagtatanggol ni Mario Palmero si Good News Girl. Sabi niya, tinukoy naman yata is tapos na ang habagat. Oo. Pero, hindi niya sinabi. Meron pa ring isolated thunderstorm. Wala siyang sinabi. May sinabi ba siyang isolated thunderstorm? Hindi ko matandaan. Wala. Oo. Ang alam ko lang, sinabi niya tapos na ang habagat, pumasok na ang amihan. Kasi di ba pag amihan naman, hindi naman, ang habagat ay tag-ulan. Yes. Kumaga, di ba? May hanging habagat. Yan yung mga humahatak lang ng mga isolated thunderstorms, yung habagat. Pero pag si amihan, yung lamiga, isa siya sa mga Diyosa ng Encantada. Yes, diba? Oo. Na kung saan nga naman napapanood yan sa GMA7. Meron ba Encantada pa ba? Meron. Oo. Tinanong ko, diba? Ano yung Turnicles? Anong Turnicles? Chronicles? The Encantada Chronicles? Alam mo, Mari, Biyernes na. Tama na. Yesticles yung naisip mo. Tama na. Tigilan natin ito, Biyernes. Magkarinigan na naman tayo sa darating na Lunes para sa isang bumatigabong wala pa si Kara. Na dala-dala ng dalawang bakla. Muli po ako po sa Kapitana Sisa. Ang sarap ng buhok ko. Ako po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo!